Okay mga lods, welcome back to another content. Okay, so ganito po yung kasi nakakatanggap po kasi ng criticism si Sash na ngayon for allegedly buying the diploma. Pero sa tingin ko po kasi hindi po natin masyadong alam kung ano ba yung tinake ni Sash na yung equivalency degree na tinatawag or yung expanded tertiary equivalency and accreditation program o yung ETAP or ano ba mas maganda dito, equivalency program na lang siya. So mamaya explain natin lahat yan in great detail, pero a word of caution lang po, kung wala naman kayong patunay na binili niya talaga yung degree, you're being unfair, number one, dun sa educational institution, which is yung PUP. And then, nagiging unfair din kayo dun sa tao. Kasi, hindi nyo naman alam lahat ng detalye sa buhay niya para akusahan nyo ng ganyan. Kasi it's very easy to accuse. At it's very easy to point fingers, pero it's very hard to prove. Okay? So, for now, what I want you to do, what I want to do here in this content is explain ko sa inyo lahat ng nangyayari. Okay? So, pumunta na tayo dito sa Expanded Tertiary Education Equivalency and Accredited Program. So, this is a tertiary program. Now, babasahin natin. As an integral part of the tertiary education, it provides opportunity for high school graduates, senior high school graduates, post-secondary technical vocational graduates, and college undergrads, including working who were unable to complete or advance in college. So, halimbawa, bukas ito sa mga high school graduate na hindi nyo natuloy yung pag-aaral nyo rito. Ibig sabihin, may qualification dito. Hindi lahat ng tao pwedeng kunin to. Diba? Halimbawa, example, kagagraduate mo lang sa high school, hindi ka pwede dyan. Pero kunyari, para kang si Sash na nagtatrabaho ka na, pwede. Kunyari, call center agent ka na gusto mong mag-take ng ganitong degree, okay lang. Kaso, ang kinaibahan sa kanila, kaya fast track ito, i-consider niya yung professional knowledge mo. Yung practical professional knowledge mo para i-consider nila kung gaano kahaba na lang yung iyong kukunin na course. Hindi ibig sabihin nun is binili mo yung degree kasi may assessment pa rin yan. Okay, so bumalik tayo sa education kasi this is a very educational process. Sa education kasi, maraming forms of assessment. Ano yung isa doon? Pag e-examine ka, di ba? Pag i-essay ka, tatanungin ka, raise your hand, di ba? So these are all forms of assessment. Ngayon, etong special program na to ng PUP has their own special assessment, okay? According to my research mga lods, etong university na to, una, titignan nila yung portfolio nitong si Sash na. Meaning to say, nag-submit si Sash na ng mga achievements niya as a business owner. Kasi I would assume na yung kanyang nakuhang course ay business related. Kasi meron yan business administration major in marketing, di ba? So meaning to say, titignan nila, i-assess nila kung gaano ka-successful na negosyante si Sash na, and that would have equivalent practical that practical knowledge already has an equivalence in course in dun sa mga subjects. So mababawasan yun considerably. Kasi nga hindi naman pwedeng kung hindi ka nakapagtapos 4 na taon mong kukunin yon. Kasi some people are very busy. Ganun talaga yon. O yan, isa yon. Yung portfolio evaluation. Tapos, meron niyang interviews. Paano yung interview? Interviewin siya. Oh, Sash na. Ito, kamusta yung mo? Yung paano mo manage yung ganito. Practical interview na kino-conduct nung panel. I would assume mga professors yung mag-check kay Sash na. And of course, titignan nila mismo yung work experience ni Sash na. Okay, sometimes kung kulang pa yon, bibigyan sila, kunyari, dito mahina ka dito sa dito sa course na to, maybe ito yung mga subjects na kukunin mo, tapos given your experience, yung 4 na taon na course, babawasan natin yan sa 2 taon. Ganon siya. Kaya mabilis siya. Kaya fast track siya. Gets nyo? Now, this is already in law. Okay? Meaning to say, meron talaga yan. Ito, as defined in Section 3 Republic Act 1214. Meaning to say,
this is a very lawful act, okay? Hindi ito binibili. Pinaghihirapan to, pero iba lang yung evaluation nila kumpara mo sa normal na estudyante. Naintindihan ba? Kasi ayoko kasi na isipin nyo na itong mga ganito is wala lang. Hindi. Hindi ka makakapasok dito. I-evaluate ka nila. Titignan nila kung pasok ka talaga dito. Halimbawa, merong isang pumasok, kunyari si Sian Gasa. Nagpo-promote ng kung ano-anong bullshit yun dito sa malamang hindi siya kukunin dyan. Bakit? Kasi hindi naman normal o regular yung mga pinopromote ni Sashna. Pero si Sashna, with all the criticism you have, meron siyang mga legitimate business dito sa social media. So, kinuha yun. Pero hindi naman niya natapos agad. Yun yung kailangan yung maintindihan dito. It took her some time, pero lesser time than the normal student. Okay? Yan. Eto, addresses claims. Ano yung sinabi niya rito? Eto, mga sobrang importanteng nangyari sa buhay ko minsan. Kasi nga, hindi nyo nalalaman na lahat ng pinlano ko ay nangyari. Hindi nyo nalaman na malaya na nag-aaral pala ako. Actually, ngayon ko lang nalaman na nag-aaral pala siya. Kasi, in fairness kay Sashna, hindi na bukas na libro yung kanyang buhay sa social media. Nakafocus na lang siya doon sa kanyang content and character dito sa social media. Minsan nagsishare siya, kaso hindi when you are that famous, talagang makakakuha ka ng criticism. Hindi yan maiiwasan, di ba? At ako nga, hindi naman ako sikat pero nakakakuha pa rin ako ng criticism. Paano pa kaya ang isang Sashna Lapara na, millions ang followers? Of course, you don't need much para makriticize ka dito sa social media. Tuloy, hindi nyo na malayan na gumraduate na pala ako. Hindi nyo na malayan nakapag-masteral na pala ako. Wow! Hindi nyo na rin namalayan na kinasal pala ako. Wow, hindi ko alam yan. Hindi nyo na rin nakita yung gender reveal. So may anak na pala si Sashna. Congratulations. Nakita nyo lang tapos na ang lahat nandyan na. Okay? So yung finished product na lang yung binibigay niya. Which is, dapat talaga naman ganun. Kasi hindi naman lahat ng bagay dapat mong i-broadcast sa social media. Di ba? Kaya nga, hindi lahat pwedeng i-criticize sa'yo. Kung ano lang yung pine-present mo sa social media, yun lang dapat. Kaso nga lang talaga, kayo, you did not bother to research this, itong college diploma niya. Inassume nyo na agad kasi meron na kayong preconceived notion kay Sashna na eto siya. So, ganun talaga yung galawan minsan. Now, panoorin nyo na lang to sa kanyang YouTube channel. Tapos na ang graduation. Totoo ba? Oo. Tapos na graduation? Sobrang swerte ko na magulang kasi napaka-masunurin mong anak. Hindi man ako nakapagtapos pero ikaw naman ang naging diploma ko. Yung mga classmate ko noon, nag-aaral, gagraduate na ako, nagtatrabaho. Kasi 16 years old ako nag-stop after 10 years. Ito ngayon ako, graduate na tayo. Diba? So, possible yan. Of course, kung nahihiwagaan kayo, pwede nyo naman siyang, kasi hindi naman siya kasi required na sabihin sa inyo na gumraduate siya. Walang batas na nagko-compel sa kahit sinong tao na ikwento mo yung buhay mo. Walang ganun. So, bigyan nyo rin sila ng chance na i-improve yung sarili nila without the malicious comments. Ako kasi, nung tinignan ko to, it's very possible. Kasi, tandaan nyo, maraming naging successful na business si Sashna. Maraming hindi naging successful din sigurado. Pero, given the fact na gumraduate siya dyan, ibig sabihin, she was evaluated by the professors correctly. Diba? Ganun talaga yun eh. Kayo naman. Hindi nyo inaano eh. Kailangan mo pala ng high school diploma, at least or placement ito, first year college. Pwede yung mga dropouts. Yan. Sige, tuloy na natin. Laparan, Sashna. Ano sa kanya? Office administration. So, hindi siya business ad, siya office administration. Siguro nang in-evaluate siya, yan yung pinakamalapit na given her credentials or given her professional background as a business manager. Ito yung pinakamalapit na pwede niyang matapos agad-agad. It's more of merits niya kumbaga it's more on
achievements niya outside of social media yung gusto niya, 'di ba? So that's why siguro kaya niya tinake yan. Kasi hindi naman kayo, ito lang talaga, hindi naman talaga required na kayo ay gumraduate para maging successful sa buhay. There are many people in the world na hindi naman sila nakapagtapos pero naging successful sila sa buhay nila. Wag na nga yun eh. Meron naman mga tao na hindi nakapagtapos pero masaya sila sa buhay nila, or masaya, hindi successful lang, masaya lang Maraming ganon. Meron din naman on the opposite tail end na mga may PhD, may masteral, may mga ganyan, that they are miserable in their life. So, each of us has their own, meron tayong kani-kanilang linalakarang tinatahak na landas. Kaya nga, ang ganda ng title nung kanyang social media content. Ang title nito, Walang Deadline ng Pangarap. Exactly. So, why do you have to comply to anyone sa mga sa mga plano mo? Wala ka dapat sinusundan kung hindi yung sarili mo. Ganun yun eh. Kaya ako yung ibang bagay sa buhay ko, yung mga laban ko I just take it in silence kasi mas okay na yung kasi as influencers kasi, or as wag na influencer, as nagpa-publish araw-araw ng mga content, you get comments from a lot of people, and some of them are talagang ilalagay ka they will put you in a bad light. Okay, ganun talaga, especially yung mga DDS, ganun talaga sila eh. Pero you have to just soldier on na, alam mo yun, okay lang naman magkaroon tayo ng magkaibang pananaw sa buhay. Pero wag naman sanang sobrang below the belt. Yung ginagawa ng ibang tao kay Sashna, it's very personal. Wala na, you have to prove na talagang binili niya yung course niya. But when you understand kung ano to, hindi. It's a normal thing sa PUP. Meron yan eh, ba't di mo i-try para malaman mo rin, di ba? Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods.